Naisip mo na ba kung um, paano kung yung mismong strategy na ginagawa mo araw-araw para maging successful is exactly the thing that's ruining your legacy? Wow, mabigat agad yung tanong natin dyan, ah. Kasi totoo naman, di ba? Sa kultura natin ngayon, laging may kasamang numero yung halaga mo. Like, kailangan maraming views, maraming likes, kailangan mag-viral. Oo, kasi we're so obsessed with metrics. Right. Pero nakakalimutan nating itanong sa sarili natin um, kung yung pag-abot ba natin sa libu-libong tao sa isang iglap ay merong talagang binabago sa kanilang ng malaliman. I mean, for you listening right now, does your viral post actually change lives? And that is actually the biggest illusion na ibinibenta sa atin ng modern age natin ngayon. Yung illusion na kapag sikat ka, may impact ka. Exactly. Kasi ang akala natin, yung lawak ng nararating o yung reach, automatic na katumbas na yan ng lalim ng epekto o impact. Na kapag marami kang followers, influential ka na. Ayun, sanay na sanay tayong sukatin yung worth natin using impressions, clicks, downloads. And lilinawin ko lang, hindi naman sinasabi ng mga sources natin for today's deep dive na masama ang mga numbers na ito. Oo, kasi we have this really thought-provoking text today, yung the algorithm doesn't build legacy, people do. Tapos may kasama pang isang napakagandang image ng nature na pag-uusapan natin mamaya. Tama. At dun sa text natin, the author argues na itong mga numbers, they show access. Kumbaga, nakukuha mo yung atensyon ng tao. Pero, Pero napakasamang panukat para sa totoong result. oo, kasi ang attention is not equal to transformation. Okay, himayin natin to. Kasi kung iisipin natin, napakadaling ma-addict sa metrics. May dopamine hit eh. Totoo yun. Nag-post ka, umabot ang 1,000 likes, feeling mo ang laki na ng ambag mo sa lipunan. I mean, para itong fast food versus slow-cooked na adobo, di ba? I like that analogy. Fast food versus adobo. Di ba? Yung fast food, mabilis, nakakabusog agad, you get it in 5 minutes. Parang viral post. Pero yung slow-cooked na adobo na pinakuluan ng matagal hanggang sa nanuot talaga yung timpla sa karne, Iba yung linamnam. iba talaga. Mas tumatagal. Ang tanong ko rito, bakit ba tayo sobrang nahuhumaling sa panandali ang busog nito? Kung alam naman nating hindi nito nasusukat yung tunay na halaga natin. Well, kasi yung buong digital environment natin, the whole system, is designed to ask one specific question. Gaano kabilis ito lalago? Speed over depth. Yes. Yung instant reward ang nagpapagalaw sa atin. Now, para maintindihan natin kung paano ito babasagin, let's look at the case study na ginamit dun sa text natin, yung strategy ni Jesus noong unang panahon. Oh, this is fascinating kasi we're looking at it from a leadership and legacy perspective. Exactly. Kung titingnan mo ng objective, nagpakita siya ng model na ganap na sumasalungat sa analytics na ginagamit natin ngayon. Wait, paano mo nasabing sumasalungat? I mean, hindi ba marami rin siyang tagasunod noon? Oo, abot sa libo-libo. Pero according to the text, specifically looking at that incident in John 6.66, nang naging masyadong malalim at mahirap intindihin yung message niya, maraming taong umalis. Nag-mass unfollow, kumbaga. Oo, nag-mass unfollow. At ang interesting dito is his reaction. Hindi siya nagpanic. Hindi niya binago yung mensahe para lang bumalik yung madla. Kasi kung titignan nito gamit yung modern social media analytics, sasabihin ng mga marketing experts ngayon, nako, pabagsak na yung brand mo. Tama! Bumaba ang engagement mo, kailangan nating gawing mas relatable at magaan yung content. Babaguhin agad yung strategy para sa retention. Gawin nating mas short form, mas madaling lunukin, lagyan ng trending audio para hindi umalis yung mga tao. Exactly! Pero sa pananaw na pinag-aaralan natin, yung pag-alis ng crowd ay hindi itinuring na failure. Isa itong filter. Isang paglilinaw. Wow! A filter, not a failure. Yes. Sa halip na maghabol ng atensyon ng libo-libo, mas pinili ng style na ito yung formation ng ilan. Yung 12. Bakit? Kasi ang tunay na pangmatagalang legacy, hindi nagtatanong ng sino ang nanonood ngayon. Ano yung tinatanong niya? Ang tanong niya is, kaya ba nitong lagpasan yung apoy ng pagsubok kapag naging mahirap na ang sitwasyon? Kasi yung crowd, the masses, mabilis maglaho yan kapag nawala yung hype,
Pero yung mga taong tinutukan mo, hinubog mo ng malaliman, sila yung mananatili. Para sa'yo na nakikinig ngayon, naranasan mo na ba yung ganyang sitwasyon? Yung na-stress ka ng husto dahil hindi pumalo yung isang project or post mo. Tapos dahil doon, nakalimutan mong tignan na, wait, may 3 o 5 tao pa nang nag-message sa'yo na nabago ang buhay nila dahil sa ginawa mo. We obsess over the people who left instead of the quality of the people who stayed. Masyado kasi tayong nakatutok sa dami. And yan ang danger of constantly relying on quick attention. Nagiging mababaw tayo. Which brings us to the next point, dun sa source natin. Kung yung mabilisang paglago leads to fragility, ano ba talaga ang itsura ng tunay at matibay na growth? Dito napapasok yung agricultural imagery, di ba? Yung metaphor ng kalikasan. Tama. The text uses Mark 4.26 to 29, yung sikreto ng binhi or the seed. Sa labas, ang binhi maliit, madaling baliwalain, at higit sa lahat, hindi mo nakikita yung proseso niya sa ilalim ng lupa. Kumbaga, walang nagpo-post sa social media ng litrato ng lupa habang naghihintay na tumubo yung buto. Walang makukuhang engagement doon. Walang likes ang lupa. Wala talaga. Pero nandoon ang buhay. And the concept explains na ang mabilis na paglago ay madalas nakatumbas ng fragility or rupok. Like a forced plant. Oo, isipin mo na lang yung isang halaman na pinilit palakihin gamit ang sandamakmak na fertilizer, mabilis siyang tumangkad, oo, ang ganda tingnan, ang laki agad. Pero dahil sobrang bilis, hindi nabigyan ng sapat na oras yung ugat para bumaon ng malalim. Ayon. Kaya konting ihip lang ng hangin o pagpuhos ng malakas na ulan, tumba agad. Grabe, katulad yan ng mga taong bigla ang sumisikat ngayon, yung nag-viral overnight. Tapos kapag nakatanggap ng konting criticism o na-call out, gumuho agad yung buong pagkatao kasi walang matibay na foundation ng character. Tumpak ka dyan. Ang mabagal na paglago ang nagbibigay daan sa pagpapalalim ng ugat. At dito ko gustong i-bring up yung image na kasama sa source materials natin. Ah, yes, the landscape picture. Ang ganda nun. Sobrang ganda. Isipin mo yung mga hagdan-hagdang palayan natin, the rice terraces, nakaukit sa mga gilid ng matarik na bundok. Tapos may malinis na ilog na dumadaloy sa gitna, may mga waterfalls na nagbibigay buhay. Nakaka-relax isipin. 'Di ba? Pero ang point ng image na ito is this, ang ganyang klaseng structure, hindi mo pwedeng i-automate. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, gagamit ako ng AI or bagong software para matapos itong palayan in 2 weeks. Impossible. Unti-unti itong inaalagaan. Bato-bato, generation to generation, mahabang pasensya at pag-aalaga ang puhunan. Pero sandali, dito na magiging sobrang intereste kasi kailangan nating tignan yung reality ng mundo natin ngayon. As in, right now, I have a pushback. Sige, ano yon? Ang ganda pakinggan yan. Oo, magtanim tayo ng matagal. Pero sa panahon natin ngayon na may AI, automation, at algorithm na nagpapabuilds ng literally lahat ng bagay, Oo? kung babagalan ko yung proseso ko para magpalalim ng ugat, hindi ba mapapag-iwanan ako ng mga competitors ko? Like, kapag inabot ako ng 10 taon para mag-build ng legacy, baka irrelevant na ako pagdating ng panahon na yun. That is a very valid fear. Marami ang natatakot dyan. Pero ang nakakabilib dito ay kung paano ibinabalanse ng author natin yung reality na ito. Paano niya binabalanse? Sinasabi niya na oo, the digital environment rewards instant visibility. Sanay tayong makatanggap ng panandaliang palakpak. Pero the mechanics of true success work differently. Ang hype, pwedeng mabili o mapabilis yan, pero ang tiwala, hindi. Ah, visibility versus trust. Yes. Ang isang viral na idea pwedeng bumukaw ng interes bukas, pero kung walang lalim, mawawala rin yan after the emotional wave of the crowd. Kapag nagbago na yung algorithm at magbabago yan, ang natitira na lang na nakatayo ay yung mga nakaugat. Wow. Visibility gets you seen, but roots keep you standing kapag nag-shift na yung ihip ng hangin. Ang galing ng distinction na yan. The algorithm handles visibility, but you handle the roots. Na kaya ang susunod na malaking tanong natin dito is, ano ba ang itsura ng taong nagpapalago ng ugat na ito? Paano ba siya dapat mamuno everyday?
Dito papasok yung required shift in mindset. Para sa isang leader, tinawag ito ng text natin na paglipat mula sa pagiging anino o shadow patungo sa pagiging pastol o shepherd. Anino patungong pastol. Okay, define natin yung anino. Ang taong anino ay nabubuhay based sa expectations ng iba. Pinapanatili lang niya yung isang particular na image para sa madla. Nakatago siya sa likod ng tagumpay o sa opinyon ng ibang tao. Oh, maintaining the facade. Exactly. Sa kabilang banda, ang pastol ay hindi nag-aalaga ng image. Tagapag-alaga siya ng mga kaluluwa. Kung iuugnay natin yan sa pang-araw-araw na buhay, yung pag-build ng image ay parang paggamit ng beauty filter sa social media. Haha, totoo. 'Di ba? Isang tap mo lang sa phone, makinis na agad yung balat mo, perfect na yung lighting, nawala na yung eye bags mo. Mabilis gawin, nakakatuwang tignan. Instant perfection. Pero yung character, yung totoong pagkatao mo, yan yung natitira kapag nalobat na yung phone mo at pinatay na yung ilaw. Sabi nga dun sa binasa natin, mas mabilis at mas murang pakinisin ng image kaysa sa magbuo lang character. At bakit mas madali? Kasi ang image, projection lang yan. Ang character, nangangailangan ng friction at sakripisyo. Ang hirap buuin ng character. Mahirap talaga. At yan mismo yung trap ng maraming leaders ngayon. Nakakaramdam sila ng matinding imposter syndrome kasi deep inside, alam nilang yung image na pinapakita nila online is so far from their true character offline. Fake it till you make it gone wrong. Oo. Ang panganib dyan, pwedeng magmukhang magaling at successful yung tao sa labas kahit kulang na kulang pa siya sa maturity. Ibinibigay ng author yung principle from Matthew 7:16-20. Makikilala mo ang puno sa bunga nito. Hindi mo pwedeng dayain yung bunga. Hindi talaga. Pwede mong lagyan ng artificial na prutas yung isang sanga para sa photo op, pero kapag dumating ang tag-araw, malalantad din ang totoong kondisyon ng puno. Kaya ang pagiging pastol ay hindi pagiging showman. Exactly. It requires courage, skill, at higit sa lahat, compassion sa mga taong inutulungan mong lumago. Naisip ko tuloy, nakakapagod sigurong maging anino. I mean, for the listener right now, kung namumuno ka mula sa obligasyon na i-maintain yung fake at perfect version ng sarili mo, mauubos at mauubos ka. Nakaka-drain yan. Iba yung namumuno ka mula sa overflow o pag-apaw ng totoo mong karakter. Pero teka lang, let's say nakapag-build ka na ng matibay na karakter. Gusto mo nang palawakin yung influence mo. Paano mo gagawin yon nang hindi isinasakripisyo yung lalim na pinaghirapan mo? Paano ka mag-i-scale up? That's a great question. Dito ipinapakinala ng source natin yung concept na tinawag niyang matematika ng pamana o the math of legacy. Okay, math time. Huwag kang mag-alala, basic math lang to. Ang default setting ng utak natin kapag gusto nating lumawak ay addition o pagdadagdag. Isang bagong employee plus isang bagong customer plus isang follower. Linear growth. Yes, pero ang makina ng tunay na legacy ay multiplication o pagpaparami. Upang mailarawan ito, the text uses the vision in 2 Timothy 2.2. Ipinapakita roon ang isang process kung saan hindi lang inililipat yung informasyon sa isang tao. Ano yung goal niya? Ang goal is gawin siyang teacher ng susunod na generation, a 4-generation vision ng pagpaparami ng leader. The logic is simple. Hindi tapos ang trabaho mo kapag narinig na ng tao ang message o natutunan na yung trabaho. Tapos na ang trabaho mo kapag kaya na niyang ituro ito sa iba. Boom! Exactly. Kaya pala nandito yung 4-level leadership transfer model na idinitalye sa appendix ng source natin. Ang galing ng framework na ito kasi sobrang practical niya sa work o kahit sa family settings. Very practical talaga. Gusto kong ipaliwanag mo kung paano nagwo-work yung bawat level nito kasi personally, madalas dito tayo pumapalpak bilang mga mentors o managers. Ano ba yung level 1? Ang level 1 ay, ako ang gagawa, panoorin mo. I do, you watch. Ito yung pinakamadali kasi ikaw pa rin ang may control. Nag-o-observe lang yung tuturuan mo. Pinapakita mo yung standard. Easy yan. Showcase mode. Pero yung transition papunta sa pangalawang level, I think doon nag-uumpisa ang gulo. Ano yung level 2? Ang level 2 ay, ako ang gagawa, tulungan mo ako. I do, you help.
Dito na nagkakaroon ng friction. Kasi imbes na mabilis mong matapos yung project dahil expert ka na, babagal ka eh. Kasi kailangan mong mag-explain. Oo, dapat kailangan mong ipaliwanag kung bakit mo ginagawa every single step. Kaya maraming leaders ang bumabalik sa level 1 dahil nainip sila. Sinasabi nila, ay nako, ako na lang nga lang gagawa, ang bagal mo eh. Totoo yan. Nakakaubos ng pasensya yung level 2. Guilty ako dyan minsan, pero kung malagpasan nila yun, papasok na sa level 3. Na para sa akin, ito yung pinakadelikadong part ng mentoring. Yung level 3 is, ikaw ang gagawa, gagabayan kita. You do, I guide. Delikado yan. Kasi dito, lumalabas yung urge na mag-micromanage. Sobra. Kasi sa level 3, nasa kanila na yung manibela. Nakaupo ka na lang sa passenger seat. Nakakapraning kaya yun? Nakakapraning talaga. Ang instinct mo, hawakan agad yung manibela kapag medyo lumihis sila ng konti. Pero kailangan mong pigilan yung sarili mo at magbigay lang ng guidance and feedback para matuto sila doon sa mismong proseso. And then, kung successful ka dyan, aabot ka na sa level 4. Ikaw ang gagawa, palalayain na kita. You do, I release. Dito tunay na naganap yung multiplication, di ba? Yes. Ang ultimate metric of success mo bilang leader is kapag hindi na nila kailangan yung presence mo. Okay, maganda siyang pakinggan sa theory. Pero ibabat ako ulit sa'yo yung reality ng marami sa atin. May isa pa akong pushback. Sige, lay it on me. Paano kung sa level 4 pagkatapos mo silang i-release at palayain, ay bigla sila magkamali ng napakalaki? Lalo na ngayon, isang pagkakamali lang cancel culture agad. Madaling masira ang reputation ng company. Hindi ba nakakatakot na ibigay ang buong control kasi baka siralin nila yung brand ng matagal mong pinaghirapan? Kung titingnan natin yung point ng author dito, that fear of failure is actually a symptom of a bigger problem. Ano yun? Control. Ang kabaliktaran ng multiplication ay control. Ouch. Diba? Kung pilit mong kinokontrol ang bawat galaw ng mga tinuturuan mo dahil takot kang masira ang pangalan mo, hindi ka talaga nagpaparami ng leader. Naghahanap ka lang ng mga taw-tauhan o alalay. Wah, truth hurts. Ipinapaliwanag ng modern na ito na being an effective leader means embracing the fact na magkakamali at magkakamali sila. Doon sila matututo, just like kung paano ka rin natuto dati. Ang ultimate goal ng buhay na nagpaparami ay makitang nahigitan nila yung nagawa mo, hindi yung manatili silang dependent sa'yo. Ibig sabihin, kailangan mong lunukin yung ego mo. Ang galing nun. Minsan kasi gusto natin tayo lang yung bida eh. Oo, the hero syndrome. Pero alam din natin na hindi mangyayari itong multiplication kung plano lang tayo ng plano sa meeting room. Kailangan ng matinding execution. At dito ko gustong i-bring up yung isa sa pinakamalakas na point mula sa source natin. Hindi ka makakapag-multiply sa malayo. You have to be there. Yes, kailangan mong naroon ka physically and mentally. Ang tinutukoy mo dyan is yung Ministry of Presence. Ipinapakita dun sa text na the digital age dictates us to be omnipresent. Yung tipong dapat nakikita ka sa lahat ng platforms, TikTok, IG, LinkedIn. Be everywhere. Yes! Pero ang tawag ng matapat na pag-aalaga is proximity o kalapitan. Kung babalikan natin yung leadership example ni Jesus kanina, hindi siya nagpadala ng scrolls o letters lang sa mga followers niya mula sa malayo. Hindi siya nag-email blast. Hindi. Kumain siya kasama nila, naglakad siya kasama nila, nakinig siya sa mga kwento nila ng harapan. Sa panahon natin ngayon, sobrang bilis magpasa ng impormasyon sa chat o sa group message. Pero yung pag-iiba ng pananaw, yung totoong transformation, requires time and physical proximity. Exactly. Kasi totoo yan marami tayong nababasang magagandang quotes o nakakapanood ng inspiring videos on YouTube. Pero kung iisipin mo, ano ba talaga ang madalas na nagpapabago sa malalaking decisions natin sa buhay? Hindi yung algorithm. Hindi. Kadalasan, nababago tayo kasi may isang kaibigan o mentor na inaya tayong magkape, tumingin sa ating mga mata at pinakinggan yung mga problema natin. At in relation to this, may binanggit na napaka-practical na action step sa appendix natin, yung Immediate Obedience Challenge.
Paano ba ito gumagana? Yung Immediate Obedience Challenge is designed para labanan yung ugali nating mag-procrastinate. Gumagana siya ng ganito. Kapag naramdaman mo o na-realize mo na kailangan mong gumawa ng isang hakbang, let's say, pag-reach out sa isang staff mo na mukhang nahihirapan o pagsimula ng isang makabuluhang project, kailangan mo itong gawin sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Bakit may time limit? Kasi kung papalipasin mo ito ng ilang linggo, lalamigin na yung intention mo. Nawawala yung momentum. Minsan kasi, planning gives us this fake dopamine hit. Nararamdaman natin na parang may na-achieve na tayo dahil nagplano tayo. Pero sa totoo lang, wala pa tayong nagagawa. Ako, planning to plan. Oo, kaya kailangan mong pilitin ang sarili mo na umaksyon agad. Make responsiveness a habit instead of procrastinating. Napakahirap niyan, lalo na kung ang dami mong pending sa opisina. At yan tayo madalas nagkakamali, di ba? Yung feeling natin, ang dami nating ginagawa araw-araw, pagod na pagod tayo, pero wala naman tayong napapalago. Busy but not productive. Yes. Kaya may magandang paghihiwalay ng tasks na ipinaliwanag dyan. Yung maintenance tasks, multiplication tasks, at distraction tasks. Kasi kadalasan, nalilito tayo kung ano yung priorities natin. Iyan ang malaking bitag ng pagiging busy. Let's break it down. Ang maintenance tasks, ito yung mga kailangan mong gawin para lang tumakbo ang araw. Like replying to emails, paying bills. Attending regular meetings, paggawa ng weekly reports. Kailangan ito. Yes, pero hindi ito nagpapalago ng legacy mo. Yung distraction tasks. Ito yung mga walang kwentang oras na nauubos sa pag-scroll sa social media, office gossip, o pag-aasikaso ng maliliit na issue na pwede mo namang i-delegate sa iba. Ouch! Ulit. Tapos yung pangatlo. Ang multiplication tasks. Ito yung pag-i-invest ng oras mo sa pagme-mentor ng isang tao. Paggawa ng sistema para mas mapadali yung buhay ng team mo sa future, o pag-build ng malalim na relationships. Nakakalilito kasi yung maintenance tasks eh. Paano nakakalilito? Pakiramdam mo ang dami mong natapos by 5 p.m., clear ang inbox mo, pero at the end of the day, hindi ka naman nag-iwan ng pamana. Inayos mo lang yung requirements for today. Kaya mapapaisip ka talaga sa isang pangungusap from the text na sobrang tumama sa akin. When clarity is present, delay is disobedience. Ang bigat niyan? Sobra. In other words, kapag naging malinaw na sa iyo kung ano ang tama at mahalagang gawin, tulad ng pagpapalago sa isang kasamahan o anak, yung pag-delay mo dito ay hindi na lang time management issue. Ito ay pagtalikod na sa responsibility mo. Wow. 'Di ba? Huwag mo nang hintayin na maging perfect yung sitwasyon o hintayin mong hindi ka na busy. Kasi guess what? Hindi mangyayari yun. Laging may gagawin. Ang kailangan nila ay yung presensya mo ngayon sa gitna ng gulo, hindi yung perfect version mo 5 years from now. At ang ganyang klase ng intentional care and presence ang nagtatayo ng matibay na foundation. Ang influence na nabuo mula sa katapatan, dumaan sa proseso ng hirap, at nakaugat sa totoong intensyon na tulungan ng iba. Ito yung hindi kayang burahin ng panahon. Hindi siya uso-uso lang. Hindi. Yung attention from social media is like a sand castle. Napakabilis itayo, ang ganda tingnan, pero isang malakas na alon lang ng bagong trend. Ubus na. Washed away. Exactly. Pero ang pamumuhunan ng oras at presensya sa totoong tao, that is the equivalent of building your house on solid rock. Napakalalim at napakakalinaw ng naging deep dive natin for today. So, to summarize everything that we've unpacked from our sources, ang attention, madali lang i-hack yan kung familiar ka sa system or sa algorithm. Kaya siyang bilhin, actually. Oo. Pero ang kiwala at loyalty, walang shortcut para dyan. You have to cultivate it every single day. Ang tunay na legacy o pamana mo ay hindi masusukat sa kung ilang libong views ang nakuha ng huling post mo. Masusukat ito sa kung ilang tao ang natulungan mong tumayo sa sarili nilang mga paa na bago ang mindset at naging pastol din para sa iba. All because may isang ikaw na naglaan ng mahabang pasensya at oras sa kanila. Yes! Kung may isang question man na dapat paulit-ulit na itanong ng kahit sinong gustong mag-iwan ng marka, hindi ito yung gaano kabilis akong sisikat. Ang tamang tanong is, ano ang itinatayo ko ngayon na may capacity na patuloy na lumago,
magbunga at magparami kahit na hindi na ako ang bida o kahit wala na ako sa mundong ito. Iyon ang essence ng true leadership. Oo nga, no? Kaya bago natin tapusin ito, para sa iyo na nakikinig, may isang huling kaisipan akong gustong bitbitin mo pagkatapos ng deep dive natin. Isipin mo yung mismong algorithm na pilit mong nilalaro, pinag-aaralan at sinusubaybayan araw-araw para lang manatiling relevant. Paano kung bukas bigla itong mag-crash? Oo nga no? Kapag naglaho lahat ng likes at followers mo sa internet overnight, mayroon ka bang naitanim na malalim na ugnayan sa totoong buhay na patuloy na mamumunga? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa deep dive na ito. Hanggang sa muli.